Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang desperadong lalaki ang humiling ng himala. Ngunit sa halip na magandang kapalaran, kamatayan ang kanyang kapalit. Hindi isang genie ang tumugon sa kanyang panalangin, kundi isang nilalang na nagmumula sa pinakailalim ng kadiliman, ang tinaguriang Diyos ng kadiliman. At dahil sa nagawang kasunduan ng binata, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Mula sa kanyang katawan, ibang kaluluwa ang natawag. Nagising ang isang lalaki sa mundong hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ang alam lang niya, kagagaling lang niya sa trabaho bago siya makatulog. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, ibang mukha na ang kanyang taglay at sa kanyang harapan. Isang higanting punong tila transparent ang anyo, misteryoso at nagbabanta. Mula sa anino nito, isang tinig ang umalingaw-ngaw, malamig, makapangyarihan at nakakatindig balahibo. Dito unang nagtagpo ang kaluluwa mula sa ibang daigdig at ang Diyos ng kadiliman na magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Ngayon sa mundong pinaghaharian ng mahika at kasunduan, kailangang matutunan niyang mabuhay bilang isang alipin ng isang Diyos na hindi siya pinili. At ang pamagat ng kwento, I owe billions in debt, so I was forced to work for an evil God. Biglang sumulpot mula sa gilid. Ang kanilang presensya ay mabangis, at ang mismong himpapawid sa paligid ay tila nagbago. Isa sa kanila ang tumawa ng may panunuya. Worry aliw na aliw sa sitwasyon, at agad inangkin ang kontrol. Naunawaan agad ng lalaking may asul na Amerikana ang nangyayari, kaya't humingi ito ng paumanhin at nagmamadaling umalis. Doon lamang napagtanto ni Joe ang katotohanan, wala talagang kliyenteng naghihintay sa kanya mula sa simula. Isang mapait na inis ang umusbong sa kanyang dibdib, nilinlang lamang siya at pinalabas para sa wala, parang isang hangal na laruan. Samantala, ang isa sa mga lalaking nakamasid sa kanya ay may mukhang puno ng pangungutya. Tinitigan nito si Joe na worry sinusuri ang isang biktima, lalo na nang mapansin kung paano nito nabayaran ang napakalaking utang sa loob lamang ng isang araw. Para sa isang taong inaakalang pulubi, masyadong kainahinala ang ganoong bilis ng pagbangon. Hindi na pinansin ni Joe ang lalaki, tahimik siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Itinuturing ang buong pangyayari bilang sayang sa oras. Bumalik sa kanyang isip ang tunay na mahalaga, ang makahanap ng isang tunay na wild rift at ipagpatuloy ang sariling paglakas. Ngunit bigla, nagbago ang presyon sa paligid, ang hangin mismo ay tila kumapal at dumagan, bumabagsak pababa na parang pinipiga ang lahat ng bagay. Umuga ang lupa habang lumalawak ang isang napakalakas na gravity field. Sa likuran niya, ang lalaki ay inalis na ang kanyang salamin, wala na ang kahit kaunting pagtatago. Sa unang pagkakataon, tumigil si Joe, may malamig na ngiti ang lalaki, matagal na raw nung huli niyang ipinakita ang tunay niyang lakas, at masyadong naging kampante ang mundo sa paniniwalang siya'y wala ng silbi. Sa paglipas ng panahon, nakalimutan ng marami ang kanyang pangalan, at ang kahulugan nito. Ang pangalang iyon ay Yulin. Sa pagkarinig nito, may gumalaw sa loob ni Joe, umusbong ang mga alaalang matagal nang nakabaon, at tumigas ang kanyang ekspresyon. Hindi ito isang pagkakataon lamang, hindi ito isang aksidente. Bahagyang tumalikod ang lalaki, ang ngiti puno ng masamang layon, ang lalaking ito ang dahilan kung bakit lalong lumubog ang kanyang pasa na utang, ang ugat ng lahat ng kaguluhang unti-unting sumisira sa kanyang buhay, at ngayon, ang tadhana mismo ang nagtagpo sa kanila. Sa sandaling yun, tumawid ang kwento sa panibagong yugto, isang yugto kung saan ang mga landas na matagal nang magkahiwalay ay muling magtatagpo. Higit pa ito sa isang simpleng sagupaan, ang pagtatagpong ito ay pahiwatig ng mas malawak at mas madilim na puwersang gumagalaw sa likod ng lahat, ang sistemang walang awang nagpapautang, ang mga kamay na hindi nakikita ngunit unti-unting humihigpit, at ang mga puwersang nabubuhay sa pagpapanatiling bihag ng iba, lahat ng iyon ay nagsisimula ng lumitaw sa liwanag. Nang lumingon ang ating Chen, nakita niya ang lalaking kilala bilang Lin Yu na nakatayo roon, para bang matagal na siyang hinihintay. Sa isip-isip ng MC, malinaw na sinabi niyang nabayaran na niya ito ng tama at sa oras, kaya hindi niya maunawaan kung bakit patuloy pa rin itong sumusunod sa kanya. Subalit napansin niyang tila natutuwa pa si Lin Yu sa sitwasyon, na para bang ang mismong yaman na ngayon ng Chen ang dahilan kung bakit mas lalo siyang sinusundan. Para kay Chen, malinaw ang mensahe, kahit na ibalik na ang pera, may mga taong katulad ni Lin Yu na hindi talaga tumitigil at hindi dapat pagkatiwalaan. Lumapit pa ang lalaki, sinusubukang manindak, worry kumbinsido siyang may karapatan siyang mang-api,
hindi nagbago ang tingin ng lalaki, nakita niya rito ang parehong kayabangan ng mga estudyanteng inaakalang lumalakas sila dahil lamang sa ilang linggong pagsasanay. Sa isip niya, ang mga kagaya nito ay kailangan talagang turuan ng 2 ulit bago matuto. Hindi na niya hinintay pang gumawa si Lin Yu ng unang galaw. Mabilis na sinuntok siya ni Chen sa mukha, isang malinis at mabilis na suntok ang tumama, kaya napaurong at halos matamba si Lin Yu. Hindi makapaniwalang ganoon kabilis ang tama, hindi niya maunawaan kung paanong, bilang isang C-rank, hindi man lang niya nakita ang pag-atake mula sa isang taong kilala bilang D-rank lamang. Sinubukan ni Lin Yu na makabawi, nag-ipon siya ng lakas, at ramdam ng hangin ang pag-ikot ng enerhiya sa kanyang mga kamay. Pinilit niyang gamitin ang heavy pressure fist, naniniwalang hindi siya dapat maliitin, ngunit bago pa tuluyang kumawala ang kanyang lakas, naunahan siyang muli ni Chen, sa isang mabilis ngunit tiyak na galaw, isang palad na naman ng damapo sa mukha ng lalaki, at hindi pa natapos si Chen isang bigwa sa tiyan ang pinalasap, bago hinampas ang mukha sa lupa, nag-miss siya lamang siyang alikabok na gamulong sa lupa habang bumabagsak ang bigat ng katawan niya sa ilalim. Habang nakahandusay, pilit pa rin niyang iniisip kung kaya pa ba niyang lumaban, ngunit ramdam niyang hindi na niya maitaas ng maayos ang sariling katawan, halatang malayo ang pagitan ng lakas nila. Sa isip ni Lin Yu, unti-unting lumilinaw na imposibleng D-rank lang ang lalaking kaharap niya. Hinimok siya ni Chen na tumayo, ngunit nagsimulang magtaas ng kamay si Lin Yu bilang hudyat ng pagsuko. Sa sandaling yun, isang kakaibang presensya ang biglang lumitaw sa tabi ng lalaki, ang demonic bok, lumutang ito na tila buhay, nagmamasid, at para bang naaaliw pa sa nangyari. Napagtanto ng demonic bok na ito ang taong nagbigay kay Chen ng mataas na interes na pautang, at para bang naglalaro sa isip nito kung dapat bang tapusin agad ang usapan o pagbayarin pa ang lalaki sa panggugulo niya. Habang nanginginig na nakahandusay si Lin Yu, lumutang muli ang demonic bok sa tabi ng ating MC, sa likod ng malamig nitong presensya, nagbabadya ang pagnanais nitong makakita ng kalupitan. Sa isip nito, pinag-iisipan kung uunahin ba ang pagpatay o dahan-daang pagpapahirap. Ngunit hindi yun ang nais ng MC, habang nakatingin siya sa aklat, malinaw sa kanyang isipan na may kailangan pa siyang malaman mula kay Lin Yu, kaya hindi pa panahon upang tapusin ng lalaki, nainis ang demonic book sa desisyong yun, para rito, walang mas kapana-panabik kundi ang makakita ng umaagos na karahasan. Samantala, si Lin Yu naman ay nakaretay na halos hindi makahinga sa takot, sa pagkarinig ng bulong ni Chen tungkol sa patayin. Unti-unti niyang nauunawaan na maaaring wala talaga siyang ligtas, pumapasok sa isip niya ang posibilidad na totoong iniisip ng MC na patayin siya, at ang kaba ay mabilis na kumakalat sa buong katawan niya. Nang tuluyan siyang lamunin ng takot, sinubukan niyang magmakaawa, umaasang mailigtas pa niya ang sarili, ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, ginamit ni Chen ang kanyang kapangyarihan, ang tinatawag na Eye of Authority. Sa isang iglap, maraming mata ang sumulpot sa paligid ni Chen, nakatitig sa kanya na parang walang pahintulot ang kahit anong kasinungalingan. Tuluyang napasailalim si Lin Yu sa bigat ng espiritual na presyon. Nanggabog ang kontrol ni Lin Yu sa sarili, ang presensya ng kapangyarihan ay tila pumuputol ng anumang lakas ng loob na mayroon pa siya. Hindi na niya alam kung anong lugar ang kinaroroonan niya, kung ilusyon ba ito o realidad. Nang itinaas pa lalo ni Chen ang kapangyarihan, halos mawalan na ng balanse si Lin Yu, nanginginig ang tuhod niya, at halos hindi na siya makatayo ng tuwid. Malinaw na hindi yun isang banta lamang, isang tahimik na pahayag na walang kasinungalingan ang makakatakas sa harap ni Chen. Muli pang nagdagdag ng presyon si Chen sa pamamagitan ng isa pang kasanayan, ang source of fear. Ang bigat ng aura ay parang nagbibitag sa puso ni Lin Yu, pinipiga hanggang mawalan siya ng anumang tapang. Sa puntong yun, nalunod siya sa takot, wala na siyang nagawa kundi aminin na nagkamali siya, at hayagang pangakong sasabihin ang lahat ng kailangan. Kaya't nagpatuloy si Chen sa pagtatanong, kung bakit ito lumapit sa kanya, kung bakit nadamay ang pamilya niya, at kung may mas malalim pa itong dahilan. Sa harap ng matinding presyon, nilahad ni Lin Yu ang dahilan ng paglapit niya, wala raw siyang intensyon noon na kunin muli ang pera ni Chen, at ang biro niyang sinabi ang mismong nagdulot ng kapahamakan. Noon lamang niya naisip na posibleng magsimula ng negosyo si Chen dahil sa nakita niyang malaking halagang binayaran nito minsan, dahilan upang umasa siyang baka may paraan para siya rin ay kumita. Hindi kumbinsido si Chen, muling bumalik sa isip niya ang 3 lalaking sumalakay noon sa kanyang bahay, dala-dala ang pangalan ni Lin Yu, para sa kanya, hindi yun maliit na insidente, ngunit nang muling gamitin ng bida ang Eye of Authority, napansin niyang walang bakas ng kasinungalingan ang paliwanag ng lalaki. Doon na isiniwalat ni Lin Yu ang kabuuang katotohanan. Ayon sa kanya, pinarurusahan daw niya ang 3 tauhang lumabag sa patakaran ng kumpanya para makagawa ng pansariling kita. Hindi yun iniutos ng lalaki, sila mismo ang naghanap ng gulo. Kaya umupo si Chen, pinagmamasdan si Lin Yu na halos sumubsob sa sahig sa matinding kaba. Sa puntong yon,
Sinabi ng bida ang kanyang paghihinala na ang utang sana niyang 3 milyon ay hindi sana lalampas sa ganoon, kaya paano ito naging 100 milyon, maaari bang siya ang may dahilan? Agad na itinanggi yun ni Lin Yu, ipinaliwanag niyang ang Hong Selo Group ang humahawak ng lahat ng utang, at kilala ang grupo sa paglalagay ng sobra-sobrang interes hanggang mawala ng pag-asa ang mga umutang, isinalaysay niya pa na maging siya ay biktima, nalubog sa utang na hindi na niya kayang bayaran, kaya't napilitan siyang maging isang manggagawa ng kumpanya nang walang pagpipilian. Sa pagdilat niyang muli, dala ang bigat ng pagod at pagkapahiya, ikinwento niya na napag-alitan daw siya dahil hindi niya naabot ang performance target, dahil doon niya naisip ang lapitan si Chen, umaasang makaliligtas sa pagkadiskaril ng trabaho. Habang nakikinig, napaisip si Chen, lumalabas na tama ang sinabi noon ni Senior Lin, may mas malaking kumpanya sa likod ng lahat ng ito, inilingon niya ang tingin kay Lin Yu, lalo pang humigpit ang tingin ng bida habang sinusuri ang antas ng lalim ng taong ito, dahil kung nakapasok na ito sa mismong pamunuan, ibig bang sabihin yun ay marami na itong malililim na ginawa. Agad namang ipinagpag yun ni Lin Yu, halos gumapang sa sahig sa pagmamadaling umalma. Hindi raw siya tulad ng iba na gagawa ng kahit gaano kaduming paraan para lamang sa magandang performance. Bukod sa pangungulekta ng utang, wala raw siyang ginawang ikapapahamak ng tao. Ang tanging bagay na kaya niyang aminin na pinakamalaking kasalanan niya ay ang pagkuha niya noon ng isang A-rank magical beast, na ibinenta naman niya sa Blackwater District. Natigilan si Chen, at naalala ang magical beast na nakalaban niya sa Blackwater District, hindi niya maiwasang pag-ugnayin yun sa isang matagal ng bulong-bulungan, ang isang illegal na fighting club na umiiral sa anino. Doon nagsimulang umikot ang tanong sa isip niya tungkol sa tinatawag na Wild Rift, totoo ba itong bulong? Nang tanungin niya si Lin Yu, nagulat pa ang lalaki, tila hindi ito makapaniwala na interesado ang bida sa bagay na yun. Sa totoo raw, may nalalapit nga siyang transaksyon, may hawak siyang rift at nakatakdang ipasa ito, perfect timing ayon para kay Chen, kaya agad niyang ipinakuha na dalhin siya roon. Sa isang iglap, nagbago ang tagpo, nakita nilang dalawa ang kanilang sarili sa loob ng isang malawak at tahimik na bodega. Isang portal ang bumukas sa gitna nito. Kumikislap ang bughaw at lila nitong liwanag, nilinaw ni Lin Yu na yun mismo ang lugar ng rift. Napatingin si Chen sa kumikislap na hangganan ng portal, totoo nga, isang rift, at batay sa lakas ng enerhiyang lumalabas, malinaw na si rank ang antas nito. Sa normal na patakaran, wala dapat lumilitaw na ganitong uri ng hindi nababantayan ng paaralan o ng Central Authority, kaya paano nalaman ni Lin Yu ang tungkol dito? Ang sagot ay isang mapanuksong ngiti. Inayos pa nito ang buhok bago umamin, may mga kakilala siya sa opisina ng presinto, bago pa man maipasa ang ulat sa kinauukulan, may mga nagbibigay na sa kanya ng impormasyon, sa bawat pagkakataong makatsamba siya bago makarating ang mga opisyal, maaari siyang kumita, maaaring makakuha ng kristal o materyales mula sa mga hayop at ibenta ang mga ito sa black market. Tumaas ang kilay ng ating bida, kaya naman niyang intindihin ang sitwasyon, ngunit may isang bagay pang kailangan niyang linawin, paano nabubuksan ang rift na ito? Kinakailangan ng espesyal na kagamitan dito, isang bagay na mahigpit na binabantayan ng bawat machine operator bago ito ibalik sa storage. Ngumiti muli si Lin Yu at naglabas ng isang dilaw na bato, may kumikislap na linya ng enerhiya sa loob nito. Malinaw na yun ang mismong kagamitan para magbukas ng rift, ipinaliwanag niyang nung hindi pa istrikto ang mga opisyal, may isang taong nakalusot at naibenta ito sa black market, at mula roon, nabili niya ito, ngunit hindi ito mura, sa katunayan, halos ikapanghimagas niya ang halaga. Pagkatapos niyang sabihin yon, inutusan siya ng bida na buksan ang rift, sinunod ito ng lalaki, ikinabit niya ang aparato, at agad na bumukas ang portal, pumasok silang dalawa. Sa loob ay isang malawak na kagubatan, hitik sa mga puno, dito lumabas ang bagong misyon mula sa Demonic Book, kailangang hulihin ni Chen ang lahat ng halimaw sa loob ng rift, hindi na nagulat si Chen, sapagkat inaasahan niya na ang ganitong misyon, tama ang hinala niyang makakakuha siya ng mataas na gantimpala sa pagpasok sa isang mas mataas na antas ng rift. Inabisuhan naman ng lalaki na wala siyang makukuhang maliliit na benepisyo malapit sa pasukan, dahil minsan na niyang napasok ang lugar. Sinabi rin itong dapat silang umalis agad sapagkat napakadelikado ng rift. Ngunit sa isip ni Chen, hindi yun ang pakay niya, ang tunay niyang layunin ay sakupin ang buong rift. Nagulat ang lalaki dahil alam niyang para masakop ang isang rift, nangangailangan ng 5 C-rank oracle o 14 na B-rank oracle, alam niyang imposibleng magawa iyon ng 2 tao lamang. Ipinaliwanag pa ng lalaki na dati siyang miyembro ng Red Team bago siya nabalot ng mga utang, kaya pamilyar siya sa mga patakaran at hirap ng pagsasakop ng rift. Pagkatapos nito, nagpas siyang tumakbo palayo ang lalaki dahil hindi na niya kayang makisabay sa plano ng ating bida. Napansin ng lalaki na nawawala ang dilaw na orb na gamit pang bukas ng rift. Nang lumingon ng lalaki, nakita niyang hawak na ito ng bida, nagulat siya, hindi alam kung kailan nakuha ni Chen ang orb,
Ipinaalala ni Chen na kung mawala ang orb, hindi sila makakalabas at lalo yung magiging problema. Ipinaalala niya rin na hindi ito trabaho ng kanilang dalawa, siya lang ang gagalaw, at ang lalaki ay pinagbabawalang umalis sa kanyang pwesto. Pagharap ni Chen, nakita niyang paparating ang mga nilalang na nakasilip mula sa dilim, naglitawan ang maraming anino, mga nilalang ng kuweba, at sabay-sabay na tumutok ng tingin sa kanila. Nagpakita ang mga halimaw, mga unggoy na may mamula-mulang mata, lahat nakatitig, at pagkatapos ay biglang nagdagsaan, sabay-sabay na umatake, kilala ang mga ito bilang mababangis at lubhang mapanganib, laging gumagalaw bilang isang malaking kawan, sa isang makita mo, tiyak na isang buong pulutong ang kasunod. Abot langit ang takot ng lalaki, sigurado siyang hindi na sila makakaligtas, ngunit nanatiling kalmado ang MC habang papalapit ang mga halimaw, nangamba ang lalaki na kakainin silang buhay. Ngunit inilabas ni Chen ang kanyang kapangyarihan, sa isip niya, maswerte ang kawan na yun, lumawak ang anino mula sa kanyang paanan, lumalagot bumabalot sa buong paligid, mula roon, lumabas ang mahahaba at parang tentacled na braso ng anino, na sunod-sunod tumutusok sa dibdib ng mga halimaw. Habang papaatake ang mga unggoy, patuloy na lumalaganap ang mga anino at pinapatay ang bawat halimaw na maglakas loob lumapit. Habang tinatapos ni Chen ang mga halimaw, napatulala na lamang si Lin Yu sa nasasaksihan niya, nanlaki ang mga mata nito, at halos hindi maisara ang bibig sa matinding pagkagulat, habang mas marami pang mga unggoy na demonyo ang bumabagsak sa lupa, mas marami pa ring lumalabas mula sa madilim na lagusan sa loob ng kuweba. Nang makita ng mga bagong dating ang kamatayan ng kanilang mga kasamahan, lalo silang nag-alab sa pagkagalit, sa iisang iglap, sabay-sabay silang nagsilipatan mula sa mga bato at puno, at sabay-sabay na tumalon upang lusubin si Chen. Hindi umatras si Chen, sa halip, lalo pa niyang pinataas ang kapangyarihan niya, umagos ang enerhiya mula sa kanyang katawan, at sa isang mabilis na paggalaw, sinalubong niya ang buong kawan na may bilis at lakas na hindi kayang sabayan ng halimaw. Mula sa likuran, nanlumo si Lin Yu habang pinagmamasdan ng eksenang halos imposible para sa isang ordinaryong tao, hindi siya makapaniwala na ang mga C-rank na halimaw, mga nilalang na itinuturing na napakapanganib at mahirap talunin, ay napapatay lamang ng ating bida na parang walang kahirap-hirap.